Kung hindi mo pa napapanood ang Queen of Tears Episode 7, umalis ka muna rito, panoorin mo muna yun, balik ka na lang ulit dito. Queen of Tears, Episode 7. Itong palabas na to, nakakainis siya, satisfyingly nakakainis siya. Pero at the same time, sa bawat ending, meron siyang pakapit sa'yo na pampalubag loob. Yun yung pinaka-tamang description ko dito. Maganda siya. I like it. Una, akala ko napakabigat ng palabas kasi nga yung title niya, Queen of Tears. Pero surprisingly, funny siya, nakakatawa siya. Well, at least the first few episodes. Tapos ngayon medyo ando na tayo sa gitna ng story. So, episode 7, nagsimula na lahat. Inamin na ni Hyunwoo na nag-file siya ng divorce kasi nahuli ni Hae-in yung nangyari. Finorward sa kanya ng family niya dahil sinet up siya for whatever reason. Napaka-elaborate ng setup para lang mapakita dun sa baba kay Hae-in na gusto siya i-divorce ni Hyunwoo. Tapos inamin ni Hyunwoo kasi siguro ayaw na niya magsinungaling or whatever reason. Basta bottom line, inamin niya. So talagang, alam mo yun. So, imagine mo nung episode 6. Ending ng episode 6, yun yung napanood ko. So talagang, tangina, sana hindi ko na lang pinanood yung episode 6. Sana inantay ko na lang yung episode 7 bago ko panoorin yung episode 6. Yun. Yun ang tama. Yun ang tama. Yun ang advice ko din. Anyway, edi, yun na nga. After malaman ni Hae-in, syempre, normally, shock siya. Shock siya na bakit nangyari sa kanya yon. Tapos, hinahabol siya ni Hyunwoo na, oy, wag, gusto mag-explain ni Hyunwoo pero ayaw makinig ni Hae-in kung bakit, kung ano yung problema. Siguro, in denial, andun pa siya sa, hindi totoo nangyari to, or galit, or something. Andun siya sa stage na yun. Tapos, pagdating na doon nung umalis na siya, kasi gusto niya mapag-isa, nakita ni Hyunwoo na naiwan niya yung sapatos niya, so kinuha niya para habulin siya sa elevator. Tapos pagdating sa elevator, nagsara yung elevator. Tapos, si Hae-in narinig niya yung, parang, siguro parang, di ko alam yung look na yun pero para sa akin, tingin ko, parang yun yung expecting na look na, bakit di mo ako hinabol? Habulin mo ako, ba't di mo ako hinabol? Oh! Tapos pumikit na lang siya, so parang, shit, ito na nga yun. Siguro parang gano'n. Sink in ng reality. Tapos bigla na lang siya gumising, ayun ulit, may episode ulit siya. Tapos bigla na lang siya gumising na parang mababangga na siya ng truck. Tapos hinila siya bigla ni Hyunwoo. Sabi ko, ito na! Magkakabalikan na sila! Pero hindi pa rin. Sabi ni Hae-in, kung ano lang, kung susunod na mangyayari sa akin to, hayaan mo lang ako mamatay. So, ayun, galit pa siya, hurt pa siya. So, syempre, alam mo yun, bilang lalaki, pag narinig niya, parang, tangina naman anong problema mo? Yung feeling na yun, alam mo yun, justified kasi si Hyunwoo sa nangyari sa kanya, so naiintindihan mo siya, pero hindi pa alam ni Hae-in yun. So, bilang viewer, gusto mo na ibulong sa kanya, hoy, ito kasi nangyari, ba't makinig ka kasi? Parang gano'n. Anyway, yung writer, yun yung gusto niya mangyari. So, siya yung masusunod. Tapos nun, pinakita yung brother-in-law ni Hyunwoo, yung kapatid ni Hae-in na lalaki, tsaka yung asawa niya. Well, ito yung artista na to, sobrang galing nito magmukhang tanga. I think typecasted na siya as tanga or something. Basta itong tao to, pag nakita ko siya, parang tanga-tangahan talaga. Ang galing. Tapos yung babae naman, masama siya, kontrabida, nakakainis. Pero masyado siyang maganda para maging kontrabida na pag sinabi niyang, di, magbabago na ako. Di, maniniwala ako sa'yo, magbabago ka rin. Parang, I can change her. Parang ganun yung dating niya. Anyway, edi, balik ulit kay Hyunwoo tsaka kay Hae-in. Ayun na, parang kailangan ni Hae-in ng something to hang on to para mabuhay siya. Kasi hope is a thing. So, hinabol siya ni Hyunwoo. Sinabi ni Hyunwoo, sobrang inis ni Hyunwoo. Sinabi na ni Hyunwoo lahat ng hinanaing niya sa buhay kung bakit, blah, blah, blah. Tapos ginagalit niya talaga si Hae-in para magalit siya. Tapos, hindi kita makakawalan, yayariin kita. Parang gano'n. So, effective yung ginawa niya. So ngayon, ang plan ni Hae-in ngayon is, at least yun yung pinapakita ng show is, gagawin ko yung lahat, masira ko lang yung buhay mo, hanapan kita ng butas!
After nun, lumabas na yung story ni... lumabas na yung plano kung paano i-take over ng bad guy yung family, yung company itself. Queen's Company? Yun. So, basically, some sort of ikutan ng stock para biglang, whoops, ako na yung majority shareholder. So, ako na magko-call ng shots, parang ganun. Yun nga, bumalik na sila si Hyunwoo tsaka si Hae-in, bumalik na sila sa Korea. Tapos bumalik sa bahay, nag-usap na si yung grandfather tsaka si Hyunwoo. Usap sila. Bakit mo ko tinraidor? Ganyan yan. Saan habang nandun yung Napoleon na painting na niregalo sa kanya nung ex ni Hae-in. Parang sabi, ikaw kasi tanga-tanga mo kung ano nung tanggap ka kasi natanggap ng regalo putya, mo, nadali ka tuloy, ha? Kaya para sa inyo, huwag kayo basta tanggap ng kahit anong regalo, ha? Delikado. Tapos, pinakita na rin yung part na yung kapatid ni Hyunwoo na lalaki, naglalaro ng stocks. Bumibili siya ng stock ng Queens, tapos nagba-buy and sell siya. Basically, ang ginagawa niya is nagre-react siya kasi, shit, magkakaroon ng divorce, so, bebenta ko na yung stock, or siguro short selling, or baka ibebenta niya na yung stock. Tapos kapag maganda na ulit yung story, tsaka nila lang bibilin sa ilalim, tapos tataas yung values taas. So siguro feeling ko, isa to sa magiging anchor kung paano mangyayari. Kung paano mag-e-end yung story. Tapos bumalik na siya kay Hae-in na kung saan yung naka-red dress si Hae-in. Basically, sinasabi nila pagka nagbibihis daw na sobrang ganda si Hae-in, ibig sabihin, buwisit siya. Buwisit na buwisit siya. So, yari. Okay to. Okay yung scene. Talagang fierce. At least nagbabago na siya from black to now fiery red na siya. So, andun pa rin siya yung character niya medyo matingkad pa rin. Kahit anong bold colors, kumbaga. Tapos, yun nga, sa sobrang inis niya, hinahanapan niya na ng butas si Hyunwoo. Pinahihirapan niya si Hyunwoo. Pinauulit niya lahat ng trabaho. Hanggang sa nagkita sila dun sa elevator. Tapos, pagdating sa elevator, sabi niya, ano yun? Siyempre, di ba, kung ikaw yung boss, may tao ka marami sa likod. Yung kabilang boss naman, may tao rin sa likod. So, awkward. Sobrang awkward nung ganong gathering. Kasi siyempre, di ba, tatrabaho lang kayo lahat. Tapos yung boss mo nag-aaway, na pinahihirapan kayo. Ano gagawin mo? Angal ka. Di mo pwede yun. Tapos, dun sa brother ni Hae-in, tsaka yung mommy ni Hae-in, tsaka yung asawa ng brother, yung scene na nag-aaral siya mag-bicycle. Kasi sabi niya, hindi, gusto ko matuto. Dito malalaman na sheltered pala yung buhay nung brother. So, sobrang sheltered yung buhay ng brother na hindi siya pinapagalaw ng kahit ano. Kasi namatay yung isa sa mga kapatid ni Hae-in dahil sinave nun si Hae-in. So, ngayon, iniiwasan niya na magkaroon ng anything problema dito sa brother. Tapos, nung sinabi niya na, hindi, kasi gusto ko ako yung magtuturo dun sa ng bicycle sa anak ko. Tapos umiyak-iyak yung asawa niya. Sabi ko, oh shit, my God. Kasi di ba nagkakaroon ng number one, touching sobra yung part na yon kasi syempre gusto niya magturo, di ba? Sino ba naman tatay ang hindi? Tapos biglang, syempre a few episodes back, parang hinihint na baka hindi niya anak yung anak na yun. So parang, oh shit, anong mangyayari ngayon? Alam mo yun? Invested ako sa story na to, yung storyline niya. Anyway, okay siya. Invested ako sa storyline niya. So, ayun, let's see kung anong mangyayari dito. Tapos, yun na nga, may tinatawag ni Hyunwoo, yung scene na tinatawag ni Hyunwoo, may tinatawag siyang si Yeonsik, babae daw. Tapos, nandun siya sa parang penthouse ng company. Yung scene na yan, medyo powerful yung scene na yan eh. So, mamaya explain natin. Tapos, may nakita si Hae-in na, oy, parang naglo-launder ng pera to 300,000 won, tapos nagpadala ng bulaklak sa babae, parang gano'n. So, pagdating niya, yun pala yung isa sa mga tauhan ng office ni Hae-in sa mga staff. Tapos ginamit niya yung pangalan ni Hae-in para mag-donate ng pera.
So, syempre ba, touching, parang, oh. Tapos, nagkita sila ni Hyunwoo, tapos sinabi ni Hae-in, huwag mo na gagawin to ulit kahit kailan. Syempre, kung ako si Hyunwoo, hindi ko gagawin yon. Uulitin ko pa lalo. Anyway, feeling ko ito yung part na dahil sa ginagawa ni Hae-in, nagbago siya. Dahan-dahan siya nagbabago. Marirealize niya na feeling ko, hula ko, dahil mas efficient na maging mabait ka sa tao or personal character growth lang. Tapos, ito na yung scene na pinaka-nakakainis na scene. Yung nag-dinner ngayon si Hae-in tsaka yung ex niya. To be fair, yung ex niya na to, talagang nakakainis. Nakakainis talaga. Talagang ubos pasensya, nakakainis. In a good way, in a good way. Kalaban talaga sa kung kalaban. Tapos sinabi niya, divorce mo si, sabi niya, parang nag-request ng, i-divorce mo si Hyunwoo. Sabi ni Hae-in, you're stepping the line. Sabi niya, kung palitan ko si Hyunwoo, shit, parang, tangin na mo. Ganon. Well, at least yun yung na-feel ko. After nun, umalis si Hae-in. Pag alis ni Hae-in, parang nagkaroon na ulit ata siya ng episode, aatakihin siya. Akala ko tatawag siya kay Hyunwoo, pero hindi pala. Tapos makikita mo yung ex, hawak niya na yung gamot ni Hae-in. So, I guess malalaman na niya kung anong sakit ni Hae-in soon. Ayun, anyway, the ex, the bad guy is mwah! I like it. Tapos after nun, nakikita mo na ngayon yung relationships nung chicks ni Grandpa tsaka nung ex ni Hae-in. Magnanay pala. So, naisip ko lang sobrang awkward to. Imagine mo, ex siya ni Hae-in dati. So, para pag nagkatuluyan sila, so, chicks ng lolo mo, yung chicks ng lolo mo, nanay ng asawa mo, my God, ang gulo. Anyway, baka ibang drama na yun. Tapos, ito na, yung patapos na, pauwi na si Hyunwoo, sinundong niya nakita niya parang si Hae-in nagpapakain ng pusa. Shit, hindi ako ready dun sa scene na yon. Parang, my God, ang bigat niya bigla sa akin. Kasi pagdating niya doon, biglang nagbago nag-shift yung ugali ni Hae-in. Kinakausap na niya ngayon si Hyunwoo. Parang normal. So, tapos, parang walang nangyari. Tapos parang yung natatandaan niya pa rin is yung before niya nalaman yung divorce. So, parang second chance na hindi mo maintindihan. Tapos, alam mo yun, basically, nag-regress yung utak niya for whatever reason. Tapos, ayun, alam mo yun, bilang tao, parang yung nararamdaman ko nung pinanood ko yung scene yun, parang, shit, para akong nagkaroon ng second chance na hindi ko deserve. And may halong, shit, seryoso na to. Tapos ito pa yung nangyari sa amin. Alam mo, parang ang bigat-bigat nung feeling mo. Tapos, di ba, yun, iyak syempre. Touching eh. Yung parang, alam mo, parang bigla kang, yung writer bigla kang ginanon. So parang, shit, iyak ko muna. Tapos epilogue. Apparently, yung Yoon-suk na tinatawag ni Hyunwoo dun sa penthouse is apparently parang raccoon daw. Inuuto lang ni Hae-in dati si Hyunwoo na may ganon. So parang sabi ni Hae-in, ututo naman to, hanggang ngayon naniniwala pa rin. Tapos smile siya. So, doon mo makita, in love pa rin pala siya. Or siguro sa dami ng hinanap niya na butas, wala siyang makita ang butas. Mahal pa rin niya yung si Hyunwoo. So, ayun, pakapit. Sobrang gagon ka ng show na to eh. Kasi parang ano yun, mamaya sasampalin ka, mamaya hihimasin ka. So, parang ano yun, ginagaslight ka talaga. So, anyway, that's episode 7. Tingnan natin kung ano mangyari sa episode 8.
That's all for today. Kung nagustuhan mo yung video na to, like, share, subscribe, follow. I'll see you soon. Bye.